tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence eh. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ba lagi ko sinasabi, huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong eh sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniformed personnel. Siguro po, honorable women and men of the armed forces of the Philippines and other uniformed personnels. Mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Tutat payaso na ho ang Senado eh. Ilan na lang ang lumalaban dyan eh. At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig suspended indefinitely. Pinag-uusapan ho natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong araw ng ito, Sabado, mag-sakto ho, baka naghahaponan na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang o late dinner. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, o yung inyo pong kung anumang grupo, kagaya po ng Tau Gamma Phi. Happy anniversary sa inyo mga tol, yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-celebrate po ng kanilang anibersaryo ngayong araw, October 4. Happy anniversary sa inyo. At ganun din yung mga kabahagi ng TOL, yung Triskelion Order of Law. Ito po yung mga brad naman po ng mga Tau Gamma Phi na nasa law school o dili kaya iba ay naging abogado na ho. So maligayang anibersaryo po sa inyo at pagpatuloy ninyo yung inyong pagbibigay ng community service. Napakarami niyan mga miyembro niyan. At payapat po tayo, wag na tayo mag-engage doon sa nakagisna nung araw na away dito, away doon, fraternity war. Wala ho yun. Community service na po tayo. At sana ang gawin po ninyong dagdag o modification bukod sa pagbibigay ninyo ng kung ano-anong physical services, medical, dental mission, yung legal advice, legal aid, sana ho magkaroon din kayo ng pagmumulat sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga brad at sis, sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pagkagaya po kung paano tayo winawalang hiya ng mga tuta at payaso sa Senado. Labis-labis na po ito, sobra na po ito. Harap-harapang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga Pilipino. Masyado na po tayong ginagawang mangmang. Hindi po tayo mangmang, hindi po tayo tanga, hindi po tayo mga bobo. Maari, yung mga tutat payaso na nariyan sa Senado, sila yung ganun. Pero hindi po ang mamamayang Pilipino. Kailangan po tayo magkaisa. We have to push back dahil sobra-sobra na po ito eh. Imagine ninyo, hindi na nila maawat nandito na po tayo Ito na inaabangan ng mamamayang Pilipino. Yung affidavit po ni dating Yusek Robert Bernardo. Pinangalanan ni former Marine Master Sergeant Orly Gutesa, saludo uli sa iyo at sa iyong tropa, Sergeant Gutesa. Pinangalanan si Martin Romualdez na sila'y nag-deliver ng maletang pera. Kakahalaga ng 45-48 million per maleta. Hindi lamang isang beses, maraming ulit. Usually 3 times a week. Imaginein po niyo kung gaano karaming pera yon. Segue ko lang po. Kailangan po rito kolektibong pagkakaisa na ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng may kulay ang paglaban sa korupsyon dahil yung pangwawalang hiya po ng Marcos Jr. administration sa Pilipino, wala pong kulay, wala pong relihiyon. Ang tingin sa ating lahat, napakaliit. Ang tingin sa ating lahat ay mga basahan o masahol pa sa basahan. Ganon po tayo yinuyurakan. Kanya, let's do our own little share and effort. Meron lang po talagang mga taong, hindi lang po sa Senado to, napakaraming tutat payaso
na nagpapagamit sa Malacanang, sa Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, lumindol lang 6.9, magnitude 6.9. Tinamaan ang ating mga kaibigan at kababayan sa Cebu. Kulang na kulang sa tubig. Ito po yung mga ilang mainstream media. Magpapalabas po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung itsura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Apakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kaban nating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material. Ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa Diyan sa First Engineering District or First District Engineering Office ng Bulacan, nakasalansang po yung pera Pinagpaparti-partihan lang ho nung Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalaan, pati yung Congresswoman dating Mitch Cayon, nababanggit, pinagpaparti-partihan Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nag-a-ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si Manong Grab driver, yung Manong fishbowl, si ate na nagtutulak ng nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot, pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, wag po kayo mag-donate. Kung gusto po niyong tumulong, diretsyo ninyo doon sa mga nasa lanta. Wag niyo pong idadaan diyan sa mga hunyangong mainstream media. Ulitin ko wag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa, yung ating mga kawawa talaga, yung nasa lanta ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point na paulit-ulit mong ipalabas, tapos meron kang malungkot na background music, tapos sasabihin mo, sana ho'y magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanakaw ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao, kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa? Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu, doon nyo po idaan ng diretsyo. It doesn't have to be big. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready-to-eat meal, diretsyo nyo po doon. Huwag nyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo, tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng aparato ng pagnanakaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita Hindi nga nila mabanggit yung mga pangalan ng mga personalidad. Hindi ba? Hindi nila mabanggit. Kaya huwag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganun po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganun po talaga mga Kristiyano. Ganun po naman talaga mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal, ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretsyo nyo na lang po. Please, maghanap kayo ng kakilala. Maghanap kayo ng reputable group down there. Doon po sa ground zero. Huwag nyo pong idadaan diyan sa mga ipokritong mainstream media. Gagamitin lang po nila yung hard-earned money ninyo. Singilin natin sila. Bakit sa pa drama-drama ang gagaling ninyo? Bakit hindi kayo maghatid ng totoong balita? So balik tayo sa mga tuta at payaso sa Senado. Palakihin na ho natin ito, hindi lang Senado. Nabanggit na ho natin yung mga nagpapakatuta at nagpapakapayaso na miyembro ng mainstream media. Tingnan din natin paano nila i-handle o i-spin ang balitang ito na pinatay na ni Tito Soto ang pagdinig ng Blue Ribbon Hearing.
He can deny it for all I care. Siya nag-anunsyo at ang sinabi niya indefinite. Ating mga mahal na miyembro ng ating sandatahan, ang lagi ko sinasabi, you're the armed forces of the people. Yung ating mga kapulisan, pulis ng Pilipinas, pulis ng Pilipino. Kanino pa ho kami magsusumbong? Hindi ba? Umaasa ang milyon-milyong Pilipino. Mahigit sa mayorya, nakatuon ang ginaang mata, ang pagdinig, ang nakasubaybay sa ginagawang hearing o pagdinig diyan sa Blue Ribbon. Umaasa na mapapanagot, lalo na yung ating mga kababayan diyan sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Hindi na po naubos yung tubig baha eh. Permanente na hong baha. Itong mga tuta at payaso sa Senado, ang kakapal naman na mukha ninyo. Excuse me for the term, I'm not sorry, it's happening down there. Ang dami na pong may alipungay sa Bulacan dahil hindi na po lumalabas yung tubig baha. Leptospirosis, nariyan yung bantang yan. Dengue, nandyan ang bantang yan. Nakuha nyo pang i-postpone o ipatigil indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit? Out of control eh. Hindi na po nila makontrol. Hindi na kaya ng script nila eh. Remember their famous line, stick to the script. Lumabas na po, nag-off script na. At pag nag-off script na, hindi na po nila kaya. They cannot handle yung usapin pag nag-off script na. Ano yung off script? Yung pagpapahayag po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, yung mga kasama po niya, maglabasan na po kayo. Hindi ko alam kung saan tayo lalabas ngayon. Ngayong pinatay ang pagdaning ng Blue Ribbon, I suggest kung kayo po ay nais lumabas, magpa-press conference na lang ho kayo. Gumawa rin kayo ng affidavit, panotaryohan ninyo bago ho kayo lumabas at mag-press conference at ilahad ninyo yung inyong nalalaman para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Just before I went ngayong live po natin ngayong gabi, ako po ay galing sa isang pribadong eskwelahan, meron pong pagtitipon. Kita ko yung mga kabataan, punong-puno po sila ng buhay, ang sisigla. Kaya po natin ginagawa pare-pareho ang paglaban sa korupsyon para po sa kanila eh. Ito ay para sa kanila. Wala na pong aabutan ng ating mga kabataan kung ganito kawalang hiya ang mga nasa gobyerno. Wala na pong hiya eh. Imaginein mo yung announcement na suspended indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Like a thief in the night. Bigla-bigla nag-anunsyo. Last week, balik po tayo. Hindi po sila nagawa ng pagdinig. Noon pa lamang talagang malakas na, even before that. Napag-usapan na ho natin, nakikiusap na po tayo, nangangampanya na tayo, mag-ingay ho kayo. Even before last week. Meron ng direksyon dahil mukhang hindi nila makokontrol at hindi nga nila nakontrol. Papatayin nila ang pagdinig ng Blue Ribbon. Last week, para po soft landing o soft break, hindi po sila gumawa ng pagdinig. Lumabas po yung kanilang chairman, si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, wala raw siyang pakialam kung sinong tatamaan, masakit daw sa kanya kung may nababanggit ng mga kaibigan, pero itutuloy niya ang pagdinig ng Blue Ribbon at wala raw, hindi raw ito ititigil at papanagutin ang dapat managot. Pero duda na po tayo at marami pang iba. Dahil tila galing na po sa ilong yung kanya naging pahayag. Ngayon po itinuldukan ng kanyang kaibigan, yung kanyang kabarkada, si Tito Soto. Hirap po tawaging Senate President Dahil nakikita natin talaga ang Senado ay nagpapakatutat payaso sa Malacanang. Babalik po tayo, lalagyan natin ng konteksto kung bakit ang dami nakikita ko na ang dami hong galit Di ba? Ang dami ng galit. Bakit? Malinaw po sa atin di ba? Yung Article 11 Section 1 ng ating saligang batas. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Dapat po tayong paglingkuran ng lahat ng mga nasa pamahalaan, whether they are elected or appointed, pati lahat ng kawani, lahat ng empleyado.
ng pamahalaan, dapat po tayong paglingkuran ng buong katapatan, responsibilidad, integridad, loyalty, at efficiency. At dapat po sila'y mayroong patriotism and justice at mamuhay ng simple. Wala na pong patriotism and justice eh. Trilyong piso na po ang ninanakaw. Trilyong piso na po ang ninanakaw. Wala pong flood control. Babalik po tayo dito. Ito'y isang lantarang panggagago sa ating mga Pilipino, yung pagpigil indefinitely ng pagdinig ng Blue Ribbon, ng mga tuta at payaso sa Senado. Makibahagi po kayo, kausapin ninyo yung inyong pamilya. This is too much. Not unless, kagaya rin ho siguro nila ang kita ninyo, male-maleta, 3 beses isang linggo, nag-a-unload ng pera. Pero kung ordinaryong Pilipino lang ho, kagaya ko at kagaya ng marami na nakasubaybay po sa atin ngayon, kagalit-galit po ito. Pino, eto na lang ho ang aming masusumbungan eh. Yung ating mga ginagalang na nagbubuwis ng buhay. Pero minsan lang ho din kayo mabigyan ng pagkakataon, ipaglaban ng mamamayang Pilipino, maging tapat sa ating saligang batas. Huwag nyo naman hong bantayan itong mga ito. Nakakagalit ito talaga eh. Huwag naman ninyong protektahan itong mga nabubuhay sa ninakaw na buwis. Ninanakawan din ho kayo nito eh. And yet you provide them VIP security, you provide them PSPGs, you provide them Special Action Force, you provide them Coast Guard. Please naman ho, protektahan ninyo yung mamamayang Pilipino. Laban pati sa mga tuta at payaso sa Senado. Wala na hong tatakbuhan ng mamamayang Pilipino. Ganito rin ang direksyon. Ako po'y abogado. At I do not want to be reckless and risking my license unnecessarily. Pero masyado na po ito eh. Ganito rin ho yung naging direksyon nung kasong sinampa namin sa Korte Suprema. Kung matatandaan ninyo, January pa lamang, January 2024, if I am not mistaken, of this year, nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema ni Congressman Sid Ungab at mga ilang pang miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League sa Korte Suprema upang ideklarang unconstitutional ang ating 2025 national budget. Nag-set na po ng nagtakda na ng araw for oral argument. Ito po'y April 1, 2, and 3. Maganda ho yun, 3 araw. Talagang lilitisin ng Korte Suprema. Subalit, last minute, kinansila at minove ng May 19. May 19, pinospone na naman din at indefinite din ang postponement. Parehong-pareho nitong pronouncement ni Tito Soto. Hindi po natin dapat tanggapin ito dahil hindi ka tanggap-tanggap. Bakit mo papatayin ang isang pagdinig na talaga naman naglabasa na ho yung mga tao at patuloy pa rin yung mga pocket rallies na nagaganap? Well, some of those ay hindi naman seryoso dahil yung mga nagmarcha rin sa ilang lugar mga tutat payaso rin po ng palasyo. Pero dito tayo sa ating topic ngayon, yung tuta at payaso sa Senado. Madami na po sila eh. Pero mas marami po ang mamamayang Pilipino. Tingnan nyo lang din. Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yung them ho, kayo po yun, tayo po yun. Kaya wala nga po, tumatakbo nga po tayo rito eh. Di ba? Tumatakbo tayo rito dahil yung kanilang mga kapangyarihan galing po sa atin eh. Ano pong pakiusap natin? Yung mga nagbubuwis ng buhay, wag na po kayong magpagamit sa mga nagnanakaw at nabubuhay sa nakaw na buwis. Proteksyonan niyo po kami. Crime is being committed. Tuloy-tuloy po yan. Nagpahayag si Congressman Sid Ungab, patuloy pa rin ang agos ng pera from DBM to DPWH. May mga additional releases pa ng around 58 billion, if I am not mistaken, based on the manifestation made by Congressman Sid Ungab on the floor of the House of Representatives. Wala pong tinag
itong DBM. Dapat natin siyang tanungin, itong si Secretary Mina Pangandaman, pagpaliwanagin natin siya, saan tayo ngayon hihingi? Anong forum natin ngayon? Kung sa Senado, hindi nga siya humaharap Paano niya naaprubahan yung sweetheart deal nila ni Yusek Traigib Olaybar na nagkakalagang 2.85 billion pesos na ang listahan ay galing kay Robert Bernardo at kay Henry Alcantara. Ang halaga ay 2.85 billion. Sinumiti nila kay Yusek Traigib Olaybar. Hindi po taga DPWH ito Yusek po ito ng DepEd. Yusek po ito ni Secretary Sani Angara. Alam kaya ni Secretary Sani Angara na may side hustle itong bata niya? Si Yusek Traigib Olaybar. Yung sinumite ng mga DPWH dito kay Yusek Traigib Olaybar dahil ang sabi niya, he is representing the office of the Executive Secretary. That's why he should be brought before the Senate Blue Ribbon. Pinatay nga po ng mga tutat payaso sa Senado Nagpahayag na si Senator Tito Soto Canceled, postponed indefinitely. Suspended indefinitely ang pagdinig. Pag sinabi mong indefinite, maniobrahan na po yan. Meron din po nagtawag tayo kanina na ang isa pang kadahilanan, marami raw po kasi ay magbe-break na ang Kongreso ng October 8, if I'm not mistaken. Kung may mga alam po sana, ay please correct me if I am wrong. Meron daw po kasing magbe-break na raw po ang Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan ng October 8. At marami daw po sa kanilang miyembro ay meron na mga scheduled vacation or overseas trip. Kaya daw po sinuspend indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Trilyong piso ninanakaw, uunahin niyo pa yung biyahe ninyo. Kung gusto niyong buhay na pabiyahe-biyahe, sana hindi na lang kayo nagpresenta sa mamamayang Pilipino at linigawan at hiningi ang kanilang mandato. Yun ay kung totoo ang inyong mandato at hindi mandato galing sa vote counting machine lamang. Yun po yung isang itinawag sa atin, babalik tayo. Article 11, Section 1. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, with patriotism. Yung patriotism, wala na po Magbabakasyon, inuna po yung bakasyon kaysa sa pagdinig. And justice. Hustisya ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Dahil ninanakaw ang buwis na inaambag ng mga ordinaryong manggagawa. Babalik po tayo doon. Ngayon, saan tayo magsusumbong? Ito na lang po nga asahan natin Na sana'y pakinggan tayo at ipagtanggol naman tayo. Paano? Huwag na ho kayo magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw na buwis. May mga pamilya din ho kayo. Yung mga batang mag-aaral na akin nakasalamuha kanina. Punong-puno po ng sigla. And of course, when you're that age, haba pa. Punong-puno ka ng pag-asa. Pero yung pag-asa po nilang yun, kinakailangan tayo na naririto sa present, meron po tayong partisipasyon, obligasyon at responsibilidad na masiguro na mabigyan sila ng isang kasalukuyang pamumuhay na disente at may dignidad. Pag hinayaan natin itong harap-harapang lapastangang ginagawa sa atin ng Marcos Jr. Administration, kawawa po yung mga kabataan, yung ating mga kasandaluhan at member of other uniformed men and women. May mga anak din kayo, may pamangkin, may mga apo. Tingnan po ninyo sila. Huwag na po tayong magpagamit sa mga ito.
Mas marangal po makipaglaban sa frontline at magbuwis ng inyong buhay kesa po protektahan itong mga gahamang nabubuhay sa nakaw na buwis. Pinatay na po ng mga tuta at payaso sa Senado yung pagdinig eh. Kailangan po tayong mag-ingay. Kailangan po tayong mag-ingay. Let us continue with our resistance and defiance sa abuses of the Marcos Jr. administration. In our own little way, in our own collective way, lalaki din po yung tinig natin. Lalaki rin po yung tinig natin. Kanina, kahapon pa, naglabasan na rin, pati si Madam Chair, si Senadora, Paldo kaayo pala si Senadora. Paldo kaayo pala. Tiba-tiba kaayo, Senadora. Kanya ka pala ganyan. Paldo kaayo, Madam Chair. Ang laki pala ng insertion mo. Ang dami mo pa rin palang flood control project. Ngayon, wag din po tayong papadala roon basta-basta. Yes, maganda yun na nahubaran siya at nalantad na paldo kaayo si Madam Chair. Paldo kaayo. Kanya lamang, kung inyo pong susuriin, maaring ito ay bahagi ng ploy na ilayo si Bongbong Marcos at tumbok na ho ang Malacanang eh. Kanya kinakailangan nilang mailaglag si Paldo kaayo, Madam Chair. Ilaglag mo si Paldo kaayo, Madam Chair, para naman maluwag-luwag ng kaunti yung init dito kay Bongbong Marcos at sa palasyo. Tumbok na ho eh. And then nga just before the weekend, naglabasan din. Paldo kaayo din pala. Kanya pala iniiwasan nila mabanggit at mabasa uli yung paragraph 30. Paragraph 30. Paragraph 30 ng affidavit ng Diskaya. No? Hanapin ko lang. Nako. Yung paragraph 30 po ng affidavit ng Diskaya, ito po ang laman. Basahin ko Paragraph 30, DPWH Region 1. Ang nagsasalita po rito yung Ginoong Diskaya sa kanyang affidavit. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon ng mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si Regional Director Ronel Tan. Si Ronel Tan lang po ang kausap ko din sa area ng Ilocos Norte. Ayan na. Asa tarangkahan na po nila eh. Papatawag lang itong RD Ronel Tan upang pagpaliwanagin regarding sa paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, ni Ginoong Diskaya. Nagtawagan lang po kami lagi kung ano project ang sasalihan at mananalo sa bidding. Nagtitiwala na lang po ako at na-award naman po siya. Dito po sa cellphone number kung ito kami lagi nagtatawagan. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa aking nakikita kung bakit kinakailangan patayin nila bigla-bigla ang pagdinig ng Blue Ribbon. Itong famous or infamous paragraph 30 na Ginoong Diskaya. Nabanggit na po ang Ilocos Norte. Sino bang taga Ilocos Norte? And just over the weekend, ang daming pictures naglalabasan yung flood control or yung dike sa Ilocos Norte na ginawa ng Pahati Construction na hati. Sapol na po lahat nasa tarangkahan na po ng Malacanang, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos. Nakatutok na po Wala ho tayong ibang makitang kadahilanan kung bakit yung mga tutat payaso sa Senado ay dali-daling nagdeklara na suspended indefinitely, walang katiyakan, ibig sabihin. Pag indefinite, di ba, walang katiyakan. Pag walang katiyakan, di patay na ho iyon.